Higala, kumusta ug maayong buntag? Adlaw nga Lunes, pizza 16 ting buwan sa Oktubre. Agoy, nagtikaduol na gyud. Nagtikaduol na ang eleksyon, nagtikaduol na sad ang All Souls Day, All Saints Day, no? Nagtikaduol na sang Pasko. Ug unya ang labing hinaman karon gawas sa Pasko mao kining umaabot lang yung piniliay karong Oktubre 30. Kumusta mo diha mga kaigsuonan nako nga nagpaminaw karon ining atong tulumanon? Kumusta ang inyong preparasyon? Labi na kay pila na lang kaadlaw. Kuha na karon unsa nga ining unsa na rong pizza ha ang ka-16 pagka-19 sugod na ang inyong campaign period. Busa hinaot nga ready na mo. Melvin, unsa ba? Okay ba diha? Hello, Melvin. Yes sir, okay ra. Oh, mura may uh, uh, do you hear me loud and clear? Okay ba? Yes sir, yes sir. Okay, sige, hala. Mupadayon ko. Mangumusta di ay ta sa ato sa mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Ormoc. Sa 80 kapin ka mga barangay ug tulo ka dagko nga distrito din sa yung ko gusto nga makalimot doon ay makalimot natong mga kandidato nga nga angayan nga magpreparar na sila dili magdali-dali balikon ko hinaot nga kamong mga kandidato pagkakapitan, pagkakonsehal undo na may wa ninyo masabte mas maayo tingali nga makikita gyud sa mga taga-kumilik aron nga maklaro pangayuan ninyo klaro nga opinyon ug huna-huna aron dili ta mo sipyat kay ining sipyat ug gamay problema tan-awa lang ning ubay-ubay man ni sa tibuok Pilipinas sinuon pila na ni ka libo na ni kapin korok pila na ni ka libo ang dunay nag-atubang og problema kay nagsugod papilit sa ilang mga propaganda wa pagali ang adlaw sa kampanya sugod sa kampanya ug unya abodyo doon na mga laka nga medyo namalit na. Nakigsabot na og pipila ka mga butante. Sa lagtod, maayo nang magbantay kita kay kaanunggon sa atong kahago. Kaanunggon sa kausik sa panahon og oras nga og di na lang niya na ang pundong yon nakapaimprenta ka na sa imong mga uhas bulantes ang imong mga propaganda nga ipapilit diha sa designated area diha sa inyong barangay. O diha bukalit lang nga imbestigahon ka pastang paita. Mao nga ayaw ta pagdali-dali magpaabot lang kita. Total pila na malani ka adlaw. Gawas pa sa dunay 19 ngadto 28. Ubay na ang adlaw nga imong kasuroy-suroyan. Ug unya bisag tingali ang problema dinhi sa ato sa Ormoc ang dako-dako rang barangay, ang dako-dakong suruyan, ang mga kandidato sa Kogon, sa unsingan ining Linaw, sa Tambulilid, kay medyo dako-dako ning ang mga barangay. Ipil, ug uban pang dako-dako nga barangay. Pero kadto mga gagmay nga barangay, tingali, o tulo, upat ka adlaw, masuroy na ang tanang sityo. Inyo nang mapabati ang inyong mga planong huna-huna nga inyong buhaton kung ugaling swertihon kamo ni ining piniliaya. Ang importante lang, di tamadimot nga ang tuyo natong tumong pagserbisyo. Dili kay kana lagi. Doon na naman ko'y nabasahan nato sa newspaper nga mga anak di ay og incumbent nga mga opisyal sa barangay murag dili tugutan pagdagan sa pagka kining iski chairman dili bisan tingali pagka iski councilor
sa ato pa wa bay ang gitugutan kanang why official pa nga ilang kadugo ang mga midagan sa SK. Kay kadto kuno may gi-disqualify man nga anak sa konsehal pero sa iyang certificate of candidacy murag gitago niya nga wa siya kadugo nga incumbent ug nanagan sab. Sa laktong nga pagkasulti, we must have to be honest. Ngano mo tago man ta? Kung dili kaagayan kay gidili na sa balaod, ngano mo supak magkita? Sa laktong nga pagkasulti, magpaabot ta nga ang imong tatay, ang imong manoy, ang imong parente nga anak incumbent makahuman sa termino usa na sabta mo mudagan mas mayo tingali na ingon ana aron nga dili ta problema. Ready naman kaha mo diha ay sa istina uta nga kuha na sab nakasabot na sabog maayo tingali inyong bisitaan di ay inyo nang tan-awon daan ug unsaon ninyo pagpahamutan sa inyong mga propaganda unya sa inyong mga uhas bulantes diha sa mga designated areas sa barangay. Okay, mangamusta sad ko sa akong mga kahigalaan sa 4 distrito, sa 6 ka munisipyo, Albuera, Cananga, Matag-o, Palompon, Isabel ug Merida. Ang mga kapitanes, konsehales, ang mayor, mga vice mayor ining 6 ka munisipyo, ang mga konsehal sa barangay sa siyudad sa munisipyo ingon man sab ang kapitan o konsehal sa mga barangay hinaot nga preparado na sad mo andam na para sa eleksyon karong Oktubre 30 nahala magsugod dayon ta nining atong hisgot ron buntaga oy di ay paayong balita ni kay doon na say decrease pag-us-us sa presyo sa diesel o sa pag-us-us sa presyo sa diesel o sa gas, sa kerosene. Murag ka 10 pesos o pesos ba ni? Wa na kayo ko. Basta kay dunay decrease, dunay pag-us-us. Pero ang gasolina, doon na say pagtaas o gamay. May increase sa gamay, amatun pa sa tinagalog katiting gamay nga decrease o gamay nga increase ang sa gasoline o ang sa diesel o sa kerosene may increase kuno og piso ba di o kapin piso di lang kayo ko mo determinar o nga mauna gyud na mas maayo tingali nga inigpalit ninyo inigadto ninyo sa gasoline station mangutana mo og pila bay gius-us kay dito maklaro na gyud na kaya unya mo nang di kayo kumuklaro mo ingon nang tingali kapin pesos o pesos ba sa diesel o sa kerosene sa gas o diya doon na say gamay increase kuno sa gasolina ako lang sang giingo di lang ako gihapon iklaro kay aron tingali mo ingon nga na makak mas Mr. Pipito sa iyang programa sa panginlabot nga maunay apresyo klaruhan na lang adto na maklaro dito inig abot ninyo dito sa gasoline station kay inig pangutana ninyo sultian magyudayon mo og pilay increase sa gasolina pila katiting raman kuno gamay raman pero ang diesel o ang kerosene mo piso ba o kapin piso okay sunod nga tinagsip sa balita nga atong hisgutan mao nga nagtikadaghan ang mga Pinoy nga gipapauli na gyud gikan dito sa nagkagubot nga sa Israel ang gubat dito sa Hamas ug sa Israel gani baton pa nining nakuha natong report karong buntaga mga 130 ka mga Pinoy nga wa na duol na lang kuno sa Egypt nga milikay og hinaot unta nga aduna gali ko gipaabot nga karong adlaw Lunes mga bot gikan sa Israel nga mga Pilipino
Dan namang hinaot lang ta nga wa na intaoy igsuon nato nga nauyamot kay doon na nabay gi-report nga may nangamatay nagyong Pilipino dito in town nga nang ginabuhi dito pero tungod lagi sa gubat kalit nga pagsong sa mga Hamas militanteng Hamas sa Israel daghan in town ang nakalitan ug ang uban nga namatay o namatay nga mga Pilipino. Okay, nahala. Mag-abang hinaot ng sabta nga kung ugaling kadtong mga Pilipino nga igsuon nato nga tuwa dito sa Israel nga andam nang mupauli kadtong gisaad nga sa atong kagabahanan sa Armed Forces of the Philippines nga andam nga mupadangat sila sa ilang andam ang ilang dagko nga mga higanting eroplano sa Philippine Air Force andam sa paglupad padung sa Israel aron mga luwason kadtong magkuhaon kadtong mga Pinoy nga mahuuli nganhi sa nasod nato sa Pilipinas. Salamat kayo. Thank you kayo. Kana nagpakita lang og unsa samgyud ang preparasyon nga gihimo ang sa atong kagamahanan sa mahitungod sa nahitabo sa mga kahigsuonan ta nga tuwa sa Israel. Stilan. Wa pa doon na sa dino uban labi na gyud ang nangaminyo na dito doon na nay pamilya dito nga murag nagdiki-diki pa wa pa maka-decider gyud nga mo pauli kay murag tuwa kuha na magud sila sa matawag naman sila labi na mga babae nga mga nurses mga OFW nga mga naminyo na dito niya doon na sa mga anak doon na ilang kaugalingon ng mga balay sa ato pa medyo doon na sila gamayng kahingawa doon na sila gamayng pagduha-duha o mukuyog bagid sila pauli nga sa Pilipinas ug unya unsa ba sa ilang buhaton pag-abot din kana mga pangutana na nga usahay magbadam-badda sa huna-huna niadtong mga tawo nga tuan na dito labi na gyud ang mga Pilipino nga naminyo na dito o unya maayo-ayo ra bang inang pagkabutang na problema lang sila pagkakaron tungod ining gubat sa Palestino o sa Hamas no o sa Israel o unya ang peligro gud kay mura magnisaad yun ang Israel nga mura tingalig mubaos gid sila sa kalit nga pag-atake sa mga militanteng Hamas sa Israel diin ubay-ubay sad sa mga taga-Israeli nga nangamatay. Ato nang iampo nga unta sa dunay mga dagko nga mga nasod, mga dagko nga mga leader sa mga silingan nga nasod nga mo intervenir nga unta inyon ta mapahunong ba kining maong kagubot kay wa manggi sa gubat wa gi mananaog para nako akong gitan-aw kay purag maapektuhan magyud ang pikas bisag kinsay mo daog sa Israel o Hamas pero ang kadaot ang mga matay nga mga sibilyan ang distroso nga nahitabo sa ilang mga dapit usa na kakamatuoran nga sila maingon nato nga wa gyud maayong resulta ang gubat mao nga mitras di pa kaayo tingali dako kanang kadaot nga na aguman ron sa duha ka nasod may tingali nga magsabot mag-istorya sila nga hunungon na nin tanan ug unya inyo ta mo ibalik katong kalinaw og usahay gud lagi kining mga ulo-ulo usahay kini ba usahay mga awhag sa mga silingan nga mga dunay personal nga kining interes mao gud usahay makapabilos kagubot dan manghinaot lagi ta pinaagi sa atong kinasingkasing pagampo nga mahusay kini aron sa intawon ang atong mga igsuong Pilipino kay kadaghan na ramon ay nila dito mga 30,000 di ay kuno kadto dito kapin ang tuwa dito sa Israel nga mga Pilipino nga nanrabaho dito OFW o ang uban tuwa na dito manimuyo. Okay, hala. Muhinay-hinay ta og punit og mga isyu kay murag maura ni ang mga tinagsip sa balita nga akong pasaw ninyo karon kay murag ang gihisgutan gud gihapon
mahitungod man sa gubat sa Israel. Ug unya kanang strike dito sa Manila nga kuan tigil pasada way biyahe dito pero mura man kuno wa kayo epekto ang tigil pasada nga gipasiugdahan niya ng grupong Manibela. Unsa may rason? Ang rason di ay lagi kay kining Manibela supak niya laging kana bang modernization ilisdan kanang conventional ang mga jeepney nga nagbiyahe karon sa Manila og mga moderno nga mga sakyanan. Daghan naman to gi-offer, daghan na may mga lokal nga tigbuhat og mga jeepney diha sa Manila, ang Saraw, ang Francisco ug uban pa may mga gipakita naman to silang modelo nga video, gi-moderno na ang jeepney. Mo anong ambot wa pa bang ta makabati nga may napilian ang atong kagabahanan. Kay mura mag ilag yung napilian kana mang imported. Mao lang ginay nakaparat kay usahay sad makainguta nga ngano bang wa man usa konsultaha kining atong mga jeepney operators og maka sustainer ba sila unsa ba ilang huna-huna kay diha naman toy consultation nga ang Saraw ang lokal nga tigbuhat og mga jeepney sa Pilipinas gikonsulta man og gani nagbuhat kay siya sample nagipakita ambot og unsa may nahitabo nga karon na ini tihakaw naman sa ning kagubot ang gisinggit sa mga membro sa grupo nga Manibela mauman nga supak gid sila sa modernization sa jeepney kaysa ilang tanaw murag dili tingali sila makaabot ug mahal-mahal ra sab tingali ang presyo. Usahay gud lagi tungod kay kada laging giingon nga porsyento og kasabutan mao man gud na usahay ang rason nganong di na usahay motuo kining grupo nato nga mga kaigsuonan. Nga panalitan nganong adto man gyud sa gawas. Parehas lagi ni karon nagkagubot na sab medyo magkagubot na sab tungod kay lagi daan na sa plano nga mag-import mamalit na sab tatuas gawas mo man ay nakalisod kana laging importasyon kay sa importasyon god manggawas man lagi nagiingon nga kasabutan mo man ay kada lang importasyon sa sukar pamalit o magpalit na sa tagbugas bisag matod pa sa ubang mga mag-uuma doon na naman unta ta bay ang problema di ay niadto dili ang kakuwang sa supply sa bugas sa nason ang hisgutan di adto ang kanang reserve ang pundo ang buffer stock nga diha sa budiga sa NFA nga murag giingon nga sa ilang estimate mudagan lang tong pila ka adlaw ug unya giun sa pagsabot gisakyan sab nining uban nga naa diha sa DA sa Department of Agriculture nga magaling negosyante kaayo maayo kaayong mo plano sa mga porsyento og kasabutan mao tingali mao mangani nga lipay kayo ta nga si Secretary of Justice Crispin Remulla Buying Remulla nipahibaw nga andam angayan kuno nga pasakaan yung dunay grupo dunay personnel sa mga dunay empleyado sa DA nga pasakaan og sumbong ato diyan ang hisgutan din nining atong tulumanon karong taon-taon og unya nalipay sabta kang uban sang mga dagko nga mga dili gud hinuon ang tanan sa DA pero naalagi uban diha nga tingali dili ba mahadlok yun o niya makikumbuya sa uban nga mga ahensya sa kagamanan nga otro sab dunay bugaong dito mauna nay mahitabo nga magkasabot kini duha ka mga bugaong o niya nagkasabot sab niadto mag-import dito palit sa gawas
og pilay ila, pilay porsyento. Pagkasabot sa kasabutan, pag-abot sa maayo nga sa porsyento o sa kasabutan, awa na, pildi na ang Pilipinas. Ang makaluluoy, kita in taong mga Pilipino, kay ang kwarta nga nahalambigit diha, kwarta man nato nga mga Pilipino, kay buhis man nato. Mao nga, hinaot unta nga marisolbar kining tanan ba, mahinay-hinay pagka-resolbar kining giingon nga kagubot. O niya, ni anata, ni ay akong nadawat nga text, no? Gikan ni sa Kabintan Ormoc, maoy tanom og mga utanon. Kabintan, usana sa mga barangay, nga garbo nato sa Ormoc, kay lagi, usan na sila sa nag-supply og mga utanon, dili lang din sa siyudad sa Ormoc. Ang uban gani, ila lang baligya gari sa baybay, ngadto na sa Waray area, ngadto na sa abot gali tingali ni sa Tacloban yun ang magdaghan pag-ayo ang atong supply. Manubra gali din ang atong supply sa Ormoc, abot man ni ngadto sa Waray area kining mga gibaligya nga mga unsa nga utanon nga produkto sa atong mga mag-uuma. Ug ako dayong ipahidumdum nga kining atong tulumanon, kining atong panginlabot inyong mabati sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay. Sa ako nang giingon, niya ang text nga atong dadawat. Matod pa niya dire, Dear Mr. Pipito og staff sa Lungsuranon Radio. Good morning. Tinuod ba ang gisulti sa akong silingan nga gagmay nga farmer exempted pag-isyo og resibo matod kuno sa BIR? Palihog hisgoti daw. Salamat. Blas Neri, Kabintan, Ormoc. Okay, Blas, tinuod ang hisgot ko ni adtong usang adlaw sa atong napunit nga kuan balita, no, nga gipakadaog gipabati ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kay matod pa niya tinuod ni ako ning balikon paghisgot kay tungod nining imong text Mr. Neri Blas, no, kung tinuod nga dunay pahibaw ang BIR nga matod pa ni Lumagi, BIR exempts small farmers from issuing receipt. Sa ato pagkatang mga gagmay nga mga mag-uuma, mga magtatanom o utanon, inigbaligya ninyo sa inyong mga utanon, dili na kinahanglan nga mo isyu mo og receipt. Gawas nga matod pa kung doon na kamoy gross sale nga mudagan og labaw sa 1 million. Niya ato gining tukion og maayo kay aron masabtan og naminaw ka karon Mr. Blas Neri diha sa Kabintan og uban pang mga silingan nga mga barangay. Ang Bureau of Internal Revenue, BIR, Commissioner, si Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. may pahibaw nga exempted pag-issue og resibo pag-issue og receipt individual who are supplier, producer, sealer, contract grower, and millers of agricultural food product whose annual gross sales receipt for tax purposes do not exceed 1 million. Kini pinasikat sa gimbutan sa Revenue Regulation number 12-2023. Balikon ta nga matod pa ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa BIR nga exempted pag-issue receipt ang mga tao, ang mga negosyante nga supplier,
producer, namaligya, contract grower, mailer of agricultural food product nga ang ilang annual gross sales kon receipt for tax purposes dili mo exceed og 1 million pinasikad sa gimbutan sa revenue receipt revenue regulation number 12-2023. So ikaw nga naminaw kanako karon diha sa Kabintan Blas no, ayaw ka mula ka, mao ka na ang pamahayag nga gibuhian ni Revenue Commissioner Romeo Lumagi. Iwason ta. Small farmers, matun pa diri, small farmers do not need to issue receipts. O gagmay nga mga kuuma, di na kinahanglan mo issue receipt. The BIR will do its part in making the lives of our farmer easier. So, mutabang kuno ang BIR nga ang panginabuhi o kinabuhi sa mga gagmay nga mga mag-uuma mahayahay usab. Pagkanindot, atong pakpakan niini si Commissioner Romeo Lumagi. The BIR kuno, matod pa niya diri padayon ta, the BIR will only require receipt if their annual gross sales receipt exceed 1 million. Pero kung ang imong gibaligya, kuan ka ba, supplier ka, producer ka ba, namali contract grower ka ba, miller, agricultural food product, kuan pa, millers of agricultural product, kung ang imong annual gross receipt mulabaw sa 1 million, wa na. Kinahanglan mo ido na ka nag-resibo, mo issue ka nag-receipt. As part of his commitment to ease of doing business and taxpayer service, Lumagi has removed the requirement of principal and supplementary gross sales receipt for the sale of agricultural food product by those small farmers. Como agi di ay, matod pa di ay, iyan na di ay commitment, iyang gipasalig ni Lumagi, kabahin sa iyang pasalig, ang commitment niya nga masayon ang nga to ease of doing business ang taxpayers and taxpayer service, gitangtang ni Commissioner Lumagi ang requirement sa principal o supplementary gross receipt, gross sales receipt para sa pamaligya o agricultural food product sa mga gagmay nga mga mag-uuma. Agricultural food products refers to product of their original state which are generally used for yielding or producing food for human consumption such as farm produce, livestock, poultry, marine products, ordinary salt and agricultural import. Product that have undergone the simple process of preparation or preservation for market are also covered. So, pagkanindot, no? Sa ato pa ay ikaw, kato karong, katong hinon, ha? Balikon ko, ha? Katong nag-produce o mga pagkaon para sa human consumption, para pananglitan sa pan produce, such as farm produce, mga produkto sa mag-uma. O niya, livestock, poultry, marine product, ordinary salt and agricultural inputs. Ubay-ubay di ang exempted na ini. Basta dili mo labaw dili mo exceed ang imong gross sales o receipt og mga 1 million. So, higala, ikaw nga naminaw kanako karon din hinining atong tulumanon, Mr. Blas Nere, hinaot nga nakontento ka nining akong paghisgot pagbalik ni atong pamahayag ni Commissioner Lumagi sa BIR mahitungod sa pag-issue receipt. Hinaot nga nakontento ka ug doon na pamanggali pagkuwang sa mga kasayuran nga imong gustong mahibaw-an dan ipadangat lang diri. Pag-text lang og usab kay ako sa gihapon nga tubagon kana
kung nagkinahanglan og dugang pang mga eksplikasyon o gikinahanglan. O nagkinahanglan nga manugi ta mo research pa ta og dugang impormasyon ako nang buhaton. Okay. Sunod nga itong hisgutan, kining pamahayag, mauna ni ang akong hisgutan kaganina. Niya ang pamahayag nga nakuha nato usa ka dako nga opisyal sa Department of Agriculture adtong usang adlaw, adtong Biyernes, may pasalig nga ang Department of Agriculture mutuman sa directive sa Department of Justice. Human si Secretary Crispin Remulla maingon nga graft and corruption charges ipasaka kuno batok sa pipila ka opisyal sa DA nga may kalabutan sa kontrobersi kuno nga may kalabutan sa hoarding, price manipulation on union in December 2022. Sa ato pa dugay-dugay naman di ay ni, pero ni anay directive yun mga pa nga gipagawas si Secretary of Justice Crispin Remulla nga pasakaan gyud kuno pasakaan gyud og corruption charges kadtong pipila ka opisyal sa DA nga nalambigit sa hoarding, price manipulation sa sibuyas. Sa interview sa Star, si Agriculture Assistant Secretary and Spokesperson Arnel Dimisa may pasalig nga ang DE operation will not be affected in case officials will be suspended. We respect the due process of our legal institution. We are confident that hopefully that the truth will come out regarding this allegation. Matod pa ni Dimisa. Mas maayo man sabda. Kay kanang pasangil lang ta, o niya, wara ba ta magbuhat, mas maayo nga doon klaro nga investigasyon. Aron human sa investigasyon, makita nila nga di ay tinuod nga kini nga opisyal sa DE may kalabutan, may interest sa hoarding, may interest sa price manipulation tungod kay nakikumbuya o mga dagkong negosyante, malipyusad ang iyangan. O niya, niya kining mga gi-identify among those who were gipaila ni Sec Remulla among those who were identified by Remulla are DA Assistant Secretary Christine Evangelista. Uy, kadto di ay spokesperson, no? O niya, sa Bureau of Plant Industry Director Gerald Glynn Panganiban, an Agriculture, Agribusiness and Market Assistant Service Officer in Charge, Director Judibert Disagon. Sa ato pamauni sila ang mga dagko sa DE nga imbestigahon nga sa Department of Justice tungod lagi kuno sa hoarding o price manipulation. Kini sila si DE Assistant Secretary Christine Evangelista, Bureau of Plant Industry Director Gerald Glynn Panganiban, ug Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistant Service Officer in Charge, Director Judibert Disagon. Matod pa ni Ombudsman Samuel Martires, may order kuno Ombudsman Samuel Martires has ordered 6 months preventive suspension of Evangelista over the alleged irregularities in the procurement of onion later pagpalit niya og onion unya gibaligya sa Kadiwa store. Wa di ni tagu-isab ni Evangelista. Pero si Ombudsman Samuel Martires may order o unong kabuan nga pagsuspenso ni Assistant Secretary Christine Evangelista. O kunya dimisa si that Agriculture Senior Under Secretary Domingo Panganiban can appoint an officer in charge
to ensure that the operation of the Department of Agriculture will not be affected in case the concerned officials will be suspended. It is an SOP, Standard Operating Procedure, that replacement are made if cases will push through, matod pa ni Mesa. Remulla has said administrative cases will also be filed against the three officials for inefficiency, incompetence, over the questionable deal with the Bunina Multipurpose Cooperative for the delivery of 8,845 bags of nawa mako di arade ay. Remulla has said administrative cases will also be filed against the three officials for inefficiency, incompetence over the questionable deal with Bunina Multipurpose Cooperative for the delivery of 8,845 bags or 247 metric tons of onions at the Kadiwa stores. Retail prices of onion reached to high as 720 per kilo in December amid the hoarding and manipulation of the bulbs. Sa laktong ng pagkasulti, kini di ay epekto ni adtong pagmahal kayo o unya nakita nga lagi ang rason na ini dunay holding kanabang hoarder gitaguan mo maguni usahay. Ako kanang usahay panagsabot sa mga dagko nga negosyante. Ang kalagmitang maigo bitawon ang mga gagmay mga retailers. Nahitabo naman na kaniadto sa may gamay pa kong na-experience nako nga mga negosyo itawon nga mga namalit sa barangay nga mga negosyo gumay sa barangay nangapot-pot nga disikwato itawon tungod kay ang mga dagko nga mga negosyante nagkasabot man mao nga usahay makaingon ta nga kining hoarding kining pagregsabot sa dagko nga negosyante mao usahay rason nga maingon niini ang presyo. Dan manghinaota nga kining lakang ni Justice Secretary Boying Remulla nga pasakaan kining mga dagko nga mga opisyal sa DE mahitungod sa inyong kalabigitan nila lagi sa unsa nga mga anomalya manghinaota nga marisolbar ni o kantong mga waysa mapagawas nga waysa kantong may sa manubag aron nga mahimo ning ehemplo sampol nga way gipalabi nining atong kagamahanan ang makasasa silutan. O ngunya lain sab nga atong hisgutan kadto lagi giingon nga mag-import na sab ta og karne kana lagi pagpalit sa gawas. O ngunya mura magdili maayo nga why proseso nga gisunod. Ang atong suggestion mo ito nga ipatawag usa sa presidente kay siya may chairman sa Committee on Agriculture ang tanang regional director sa tibuok Pilipinas sa DE. O kung diya pangutanon, oy, kumusta ba dito sa inyong reyon? O di ba orderan padadaan og memorandum? You are required to report the status sa inyong baboy, karne diha sa imong region. Ang imong report mo base kung magpalit batas gawas o dili ba. Sa laktong nga pagsulti og makuha na kanang tanan kanang mga report mapadana ngadto sa Malacañang nga kuhaan og base sa atong presidente como siya Secretary of Agriculture. Dili ta makaingon nga mo question pata og magbaligya. Kay daw na may base. Pero parehas niya atong sa una nga pag-abot sa gipalit sa gawas ang gikakompetensya ang mga lokal nga mga binuhi in taong baboy nato. Pagka makaluluoy in taon nga mga ang kahago ang kapital nga mausik. O gani ni anasab matong pa sa farmers group grupo kini sa mga mag-uuma
ang Department of DE kuno creating panic on pork shortage. Kaniyot lang. Sa ato pa, ang nakapagubot na sabro ni ining nga pork shortage, ang taga DE rasab. Ambot og mao man ni ang seniors ni atong basahon niyo. Kay aron maklaro gini. Ang Department of Agriculture the Department of Agriculture recent pronouncement on possible 10-day pork shortage creates panic and may even cause an unnecessary spike in the retail prices of meat product during the holiday season, according to Farmers Group, Samahang Industriya sa Agrikultura, Konsinag. Sa ato pa, ang di ay, mao'y miingon ta, naghimo, ni ining murabag panik, gihadlok ang mga katawhan nga kuha na lang ang posible ko nung 10-day pork shortage. Doon na kuno tayo shortage. Labi na yun. Atol sa holiday. Kanan sa Pasko. Pastilan. Bugmawa na kanang karne sa Pasko. Magmingaw ang atong mga kabataan. O niya, matur pa dire. It was also who said that there was a shortage in rice supply, but it was actually the buffer stock of the National Food Authority. Nakita ka. Ang buffer stock na di ay magkuwang, pero wa ipasabot sa taga-DE. Kaya nga nakakreate na sa palit na sa tagbugas. O kunya, makakompetensyahan na sa taon ang atong produkto sa mga lokal nga mag-uuma. O kunya, kisa pa may ganahan muhag na. O maalkansi ka lang. O makaganan siya magali gamay kaayo nga dili na makasutener sa panginahanglan sa imong pamilya. Labi na og dunay nag-eskwela nimong mga kabataan. Padayon nun tani. Ato ginintiwason aron hisabtan ba ni pag-ayo? Matod pa dire. Matod pa sa sinag. It was also DA who said that there was shortage in the rice supply, but it was actually the buffer stock of the National Food Authority. Wa di ay supply sa nasod, ang dunalay gamay, ang buffer stock lang, ang pundo diha sa NFA mo nakita nga murag kuwang. The NFA has no stock, but there was no rice shortage. Sinag si Executive Director Jason Kainglit namahayag. Og unya, recalling that DA has made an irresponsible statement that lead to an increase in the retail price of rice. Ang ila sa gihapon kunong irresponsible. Why base nga pamahayag mao kuno'y rason ngano nga misaka sad ang presyo sa bugas. Naubsa na po ni ang mga taga-DE. Ang mga taga-DE unta nga mo advise nato, mo naman hinuoy naghatag og problema. Mayo tingali Mr. President, yung kanang mga naadiha nga mga tingali na kalibutan og white training. Mas maayo nang papahuaon. Ilisdan na niadto mga tao nga kwalipikado. May ilang abilidad, may ilang eksperyensya sa pagpadagan sa opisina sa Department of Agriculture. Tabang nimo isip nga mao'y sekretary. O niya pa, why do you have to say that there is a shortage? It is creating panic. It only justifies the high retail price of pork. Mauna gini, maingon nga magkuwang, maparehas bugas, pag ingon nga magkuwang, palita, pag ingon magkuwang, mahal na yon. Karon kininasang karne, wa na sab. Magkuwang sab kuno ni, labang labi na kay hapit na ang Pasko. O kunya, unsa man sa nahitabo, mahal na sab. Pasti lang paita. On October 10, newly designated DA spokesman Arnel de Mesa said that the government is eyeing pork importation amid the supposed 10-day local price shortage. Kainglis noted that the DA 10-day shortage projection did not include upal or internal organ use as food. Kana unsa man ang upal internal o ang tinae atay ug uban pa sa
sa baboy. Wa kuno i-appeal pag ihap kanang giingon nga shortage matod pa ni Kainglit. Kainglit noted that the DA-10 shortage projection did not include upal or internal organ use as pork. Kay magamit maday gihapon na dinuguan, tinae, o niya, di ba ka na bang, o siya kanang kalimot na ko eh. Kay di naman sa kumakakaon ko niya na. Siya eh. Kay kanang siya eh, kani adto Ginoo. Ma-receive pagkalami niya ng tangag-tangagon. O niya matud pa diri. Kainglit noted karon, they only included prime meat. Sa ato pa ang DA miihap lang sa mga prime meat ang karne ra gyud. Wa i-appeal ang mga upal kanang mga naasod sa giginhawan nga magamit maghihapon na nga sudan. Magamit maghihapon na dinuguan katong giingon nga siyae o unsa pa karon diha. Karon batod pa diri. Data on imported meat in cold storage facilities was not also included. Kadiyot kayo. Okay, balikon ko ha. Data on imported meat in cold storage facilities was not included. Sa ato pa wa sa daay gihapon nila i-appeal pagkwenta kadtong mga imported nga karne nga naa sa cold storage. Discussion are ongoing as we call their attention for not indicating the data of imports. In fact, they amended their data and sent us an updated volume of imported meat in cold storage. Matod pa pamahayag ni kinsa kini Jason Kainglit o kang sa spokesperson man ni Arnel de Mesa. Based on the Bureau of Animal Industry data, the total stock in cold storage facilities as of September 30 already reached 458,703 and 535 kilos. Ang Bureau of Animal also issued sanitary and phytosanitary import clearance totaling to 900 million kilos. Why do they need to request more importation when the arrival of imported frozen pork is ongoing? It did not stop, Kainglit pointed out. Mauna usahay nagsige maday tagpalit og kanang imported frozen meat. Ngano magpalit pa man tag lain gyud nga karne. Unsa mo may rason? He added that the farm gate price of pork decreased from 20 or 160 per kilo from the previous 180 per kilo. The disparity between the farm gate and the retail price of pork is big. Batod pa ni Kainglit. Base sa DA monitoring, the total price of pork kasim range between 260 and 320 and pork limpo range from 290 and 400. Higala, ato ning gihisgutan din hinining atong tulumanon kay pamahayag ni sa atong mga mag-uuma. Sa lagtod lagi, mao magunag na importante. Nga ang ato sa untang mga opisyal sa nasod, maminaw sa unta in taon sa huna-huna sa mga gagmay nga lungsuranon. Dili ba kay ang ilarang kabuparehas sa huna sa pagkakaroon pangutana sa baryo. Unsa may mga project nga ilang nadawat? Project ba na nga mo ilang gikinahanglan? Wa! Ang importante gyud nga ang project nga unta idadon ngadto sa mga barangay ni bisan kinsa ka man nga pinili nga opisyal man national man og lokal project nga gikinahanglan sa baryo. O maghisgot na lang tag project kada nga way gamit dito sa baryo unsa may kaihuan nga mahatag ni ana sa mga baryohan. Mao manggali nga hinaot unta nga
kini bang nagsigabot naman sa ni hinoon lagi matod pa ni ining pipila ka mga observer. Ang kausaban sa politika sa kalibutan karon dili lang kani adto ang Amerika wa man takabati nga dunay problema sa Amerika pagkahuman sa counting pag ilag yun nga mauna ni siya ang winner ang pildi mudayon mag-concede pero nausab naman sab ni ron kay puparehas na mas ato nga wa kunoy kandidato nga napildi ang nahitabo kuno dinhi sa Pilipinas mga kandidato nga gilimbungan. Mao kuno nahitabo karon ining atong ang sitwasyon sa atong pamulitika sa nasod. Wa gyud kunoy politikong pildi. Kay kana kano ang nanaog ng limbong yun na. Ang nanaog na malit yun na. Ang napildi wa gyud maingon kay og gitarong ng kunong eleksyon kana lagi ingon pikos. Hinoon makatuo sab ta. Kay doon naman say makaingon tang magtuo sab to ko ni anang pikos lagi. Kay parehas na nang gikomplain ni atong mga general nga ni atong miaging eleksyon kuno nga wa pa gani mausa ka oras perti lang dakuha sa resulta nga nahadangat dito sa komite. Gani may mga kaso man kuno tong gipasaka sila si General Rio o uban pang si General Ordonio mga dagko nga mga general nga medyo nagduda nga murag dili maayo ang dagan sa eleksyon ni atong miagi pero wa man tay mahimo wa man sad sila makaprobar ila man lang samna dili siya ta makaingon ni anak kay pure buyag wa man say ni ang mga butante wa man say ni iyagak nga ngano hinoon dunay mga dapit dunay mga munisipyo o probinsya nga kahibudngan kay bisan ang ilang pinangga sa baryo dapildi pa unya ang nagpildi wa gani na mailhis taga baryo ngano man to mao kuno to ang anak sa Picos anak sa Picos resulta sa Picos dahil gala wa naman tay panahon magsige tag istorya dinhi pero hangtod nang ba na lang sa samantak na ni mo gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner diha si Benz Enriquez sa abong station manager si Doren Winky Poblete Pipito o ni Engineer Buyet Pipito kami magpasalamat nga inyong may giubanan karong buntaga hinaot nga dunay pipila nga nagsunod og kanimo Mr. Blas Nere diha sa Kabintan salamat sa imong text o hinaot nga nakontinto ka sa pamahayag kung sa akong gi-report sa pamahayag ni BIR Commissioner Lumagi nga kamong mga negosyante magtatanong og manegosyante sa utanon og uman farm product nga ang inyong kita dili mulabaw sa usa ka milyon dili na mo kinahanglan nga mo issue receipt no iniglapas sa inyong income og kapin milyon usa pa i-require kamo nga mo issue og receipt okay Benz bidaw pila ba ka buok ang naminaw nato diha naabay usa ka buok unsa ba diha pila ba ka buok. Okay sir, ganiha natay mga viewer mga 20. Ang mga nag-like og nag-share sila Mercy Ginubiagon, Armando John Tumulak, Emeline Cordua, Bong Pipito og si Batang Pasay. Mana sila sir ang mga nag-share og nagtan-aw karong buntaga sir. Okay, salamat kayo. Ug unya manghinaot ko nga ang atong mga higalasap nga nagsunod diri atong tulumanon ana sa mayong panglawas karon no ka labi na gyud si Kapitana Norma Lord ang arkitekto sa kauswagan sa Luna sila si Tata ang number 1 konsehal sa Libertad si Madam Alexandria ang atong maanyag nga astrologist kumusta mo og mangumusta sab ko nila ni konsehal Loloy Aquino diha sa barangay Don Felipe hala hangtod ugma sa samang takna ni mo gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito magpasalamat
uban sa akong partner dire si ah, Melben Enriquez. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.